Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman to sa West Philippine Sea na ating mahal, ano? So, yun, ang video ito is from Nelbs Castle. So, meron nga itong pamagat na Karma, iyak China. Sakim kasi kayo Kinakarma tuloy kayo. Pinakamalakas na bagyong tumama sa China. Diyos ko po. Nako, nagkakarmahan na. So, alam naman natin, men, na since yung China nga ay grabe yung panghara sa atin. Yung galit kasi natin, like, buti nga sa inyo, mapapaganon yung karamihan ng mga Pilipino ba. Pero ako naman, hindi ko naman talaga sinasabi na kapag babagyuhin yung lugar, babahayin or whatsoever, ay karma na talaga yan ng isang bansa. Ano? Kasi same lang din sa atin. Binabagyo, binabaha din naman tayo. Ano? Well, siguro, kinakarma din tayo kasi lahat naman talaga tayo makasalanan, di ba? So, yung karamihan sa atin dito ay dahil nga sa galit natin sa China, yung mga pinagagawa nila sa WPS ay parang yun yung way nila na baka kinakarma na nga talaga, no? So, yun, this video is from Melv's Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo naman ng magandang reaction video, may kasama ka manood, huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Karma, iyak China. Sakin kasi kayo Kinakarma tuloy kayo. Pinakamalakas na bagyong tumama sa China. Nako po. So, again, Melv's Castle, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Start. Yung pagtawanan ng China, ayan, bumabalik na sa mga Chinese. Nako. Matapos tayong pagtawanan ng China, ayan, bumabalik na sa mga Chinese ang karma. Kung malala na kasi ang nangyari sa Pilipinas, triple ang naging balik nitong karma sa mga Chinese. Halos 1 milyon na kasing incheck ang apektado ng bagyo. At grabe, 1M. Tapos times 3 nga daw yung lakas nila, no, kesa sa Pilipinas. Grabe yan. 600,000 mga Chinese ang inililikas na. Gusto ng China ng West Philippine Sea, di ba? Ayan, no, binigyan na kayo ng sarili nyong karagatan. Grabe yun, parang brown na karagatan. Well, tayo din naman, meron na din tayong brown na karagatan, dala nga ng Karina, no. Pero yun nga, parang sabi dito ni Melvs na times 3. Grabe yung times 3, men. Kung yung nakikita nating bahasa Pilipinas ay sobrang taas na, mas grabe yung sinasapit ngayon ng China. Pinakaligtas dito ang mga Chinese Maritime Militia. Kamukha ng ginagamit ng China Coast Guard na pambubuli sa Philippine Coast Guard. Kitang-kita sa video na winasak na to ng bagyong Karina. Habang tumatagal nga ay yan lang, doon tayo parang nag-agree na sana wasakin ng bagyo talaga yung mga militia vessel nila. Or yung mga malakas mangharas nila ng mga barko, mga kagamitan nila, di ba? Kasi sobrang laking perwisyo na din yan sa atin. Lupang nagiging super typhoon ang Karina, o mas kilala sa China bilang Typhoon Gaimi. Ito na ang pinakamalakas na bagyo na dumapo sa China sa loob ng 8 taon. Ang mas malaking karma base sa pag-aaral ng mga Chinese, aabot pa ng August ang napakalakas na bagyong to. At tinatayang $30 billion ang halaga ng ari-arian at infrastrukturang masisira. With the most direct economic consequences. If we use last year case as an example. Ibang pagbabalita yun na batok talaga, kita nyo. Batok, halaga ng ari-arian at infrastrukturang masisira. With the most direct economic consequences. Yung camera view ba? Parang yung tenga sa likod. If we use last year case as an example, then China may actually lose around $30 billion, which is around 0.2% of its GDP. If this extreme weather continue in summer, which is pretty much July and August. Dahil sa masamang Nako, grabe. Na nga dinadaya na nga yung yung ekonomiya nila na mayaman daw sila kahit na parang palugi na sila. Eto pa, sasapitin pa nila tong malaking loss, napakalaking loss. Galing ng bossing ng mga Chinese, kawawa tuloy ang mamamayang nitong mga incheck. Pero di natin may pagkakailan na kawawa rin ang maraming mga Pilipino. Sa paglilibot kasi ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong Metro Manila, napakadaming basura ang tumambad dito. Isa sa nag-cause at naging dahilan bakit di maayos ang pagdaloy ng tubig sa mga flood control.
Isa rin sa naging dahilan ay ang climate change, ang pabago-bago na nagre-resulta sa malalakas na ulan na mararanasan ng lahat ng mga Pilipino sa buong bansa. Nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbarad doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Lagi na po siya, 80, Yan lang. 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. At 12 o'clock noon, nag-high tide. Grabe, ano. Yun lang, talaga naman, nasa tao naman din talaga ang problema, min. Yung baha talaga. Diba? Kahit na, siguro na lang if sobrang lakas talaga ng ulan, kapag ka bumabaha, parang, ano na talaga yan, ganti ng parang kalisa-kalikasan lang talaga yan, yung napakalakas talaga na ulan, like non-stop, tapos biglang babaha. Pero yung mga ganito na parang hindi naman ganong kalakasan ng ulan, pero babaha agad, yun, parang tayo din talaga. Tao yung some kind, may kasalanan dyan. Yung mga basura kasi natin, kahit saan natin itinatapon. Like, you know, yung mga kahit cellophane lang ng candy, guys. Kahit na ganyan lang yan kaliit, tapos itapon nyo yan kung saan-saan. Kapag napunta kasi yan sa kanal ay maaari yung bumaray. Magiging dahilan siya kung bakit yung tubig na parang rerekta sana sa kanal ay parang wala, may stuck siya sa ibabaw, kaya babaha. Diba? So, tao lang din talaga yung some kind guilty dyan. Makikita nyo din naman yan sa labas na maglakad-lakad kayo sa mga kalsada. Meron talagang mga plastic. So, sana talaga tayong lahat mga tao ay maging responsible. Kung wala tayong makitang basurahan, lagay natin sa bulsa natin. Diba? Tuloy. Sabay-sabay, malakas ang ulan as nag-high tide. So, at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when when we can travel and to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. We'll be putting together already the release packages for the LGUs. Nice. Here in NCR, not only NCR, in Region 3, in Calabarzon, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to DBM and tell them to release this already para magamit na ng ating mga local officials. Alright, okay, thank you. Marami mga Pilipino ang disiplinado. Grabe. My goodness. Pero mas marami pa ring Pilipino ang walang pake sa kapaligiran. Tapon dito, tapon doon. Kayo, anong masasabi nyo sa matinding nangyaring pagbaha sa buong Kamaynilaan at karatig nitong mga probinsya? I-komento sa baba ang inyong salog. So, ayun lang naman, ladies and gentlemen, kita nyo naman yun, ano. So, that video is from Nelbs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, before you leave our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Press it, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Diba? Kita nyo naman yun na, yun, times 3 nga daw yung pagbaha na nangyayari dun sa China, which is parang kinakonsider natin as karma talaga daw kasi syempre parang nang-aagaw nga sila ng teritoryo, no? Like sa kasakiman nila ng dagat, like yung WPS, ayun, binigyan sila ng brown na dagat. So since nangyayari din yan sa Pilipinas, sasabihin din, oh, so anong ibig sabihin yan, kinarma din ba tayo? Of course, kinakarma din tayo. Admitted naman tayo dyan, men. Kung karma yung sa atin, mas karma yung sa China. So lahat naman talaga, yung ganti ng kalikasan ay karma naman talaga ng tao. 'Di ba? Pwera na lang siguro sa mga lindol na mga ganyan na parang no choice talaga tayo. Kung lilindol talaga. 'Di ba? Kung babagyo talaga. Pero yung pagbaha kasi na parang ang cause lang ay yung pagiging ng mga tao, hindi tinatapon na maayos yung mga basura nila. Of course, yun kasalanan talaga natin yun, May some kind responsibility kasi tayo na yung mga basura na tapon natin na maayos. 'Di ba? So,
yun, hindi naman sa pang-aano dito ano na kesyo ganyan kasi binabash pa rin si Pangulong Marcos kasi yun nga may flood control daw pero bakit daw bumabaha pa rin. Tapos nung sinabi ni PBBM na parang tayo kasi mga tao dapat let's control our trash, yung mga basura natin, wag natin kung saan-saan itatapon para yun parang hindi na tatambakan yung or hindi na tatabunan yung flood control something. Wala sa ng pagbaha. So parang sinisi nila or parang inano nila si PBBM na wala nagre-reasoning ka lang. Which is admitted naman talaga tayo na yun nga talaga, yung mga basura talaga. 'Di ba? Na kung saan-saan natin tinatapon. So sana lang din siguro ang maganda diyan tayo mga tao maging responsable tayo. Kung kunyari may nakita tayo sa mga kanal ng mga basura, kunin na lang natin. Huwag nating hintayin. At the same time, sana gawin din ng gobyerno ay parang may random na parang magche-check din sa mga kanal na yan para parang updated siya ba or bukas siya palagi. Pero yun nga, I think hindi lang naman talaga sa kanal kasi yun nga yung ibang mga tao, alam naman natin tinatapon nila sa mga tulay, mga ganun which is kapag inaanod na same lang din yung nangyayari. So nasa tao talaga. Kung kinarma tayo, mas kinarma yung China. 'Di ba? Mas worse kasi sa kanila eh. Tapos yun nga yun, karma sa atin tong lahat. Di lang China, pati tayo Pilipinas. So sana maging responsible din tayo. So I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Filipino IC. So Melbs Castle Filipino IC, like, comment, share, subscribe Filipino IC. Comment down your opinion below.